Katotohanang nagbibigay lakas sa iyo. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang sobrang pagod sa damdamin ay hindi na bago. At hindi rin ito kakaiba sa Bible. Basahin mo lang ang Book of Lamentations. Nang isulat ni Jeremiah ang aklat na ito, nasakop na ang Jerusalem. Ang mga Israelita ay nasa exile. Lahat ng mahalaga kay Jeremiah ay nawasak. Pagod na siya emotionally. At sa buong aklat, ibinuhos niya ang kanyang hinaing at emotion sa Diyos. Pero sa gitna ng kanyang pagdaing, ibinalik niya ang focus niya sa Diyos. Sinabi niya, "Yet I still dare to hope when I remember this." Lamentations 3 verse 21 ng New Living Translation. Ano ang nagbigay ng pag-asa kay Jeremiah sa napakahirap na panahong iyon? Agad niya itong sinagot. The Lord's kindness never fails. If He had not been merciful, we would have been destroyed. The Lord can always be trusted to show mercy each morning. Deep in my heart, I say, the Lord is all I need. I can depend on Him. Lamentations 3 verses 22 hanggang 24 ng Contemporary English Version. Napansin ni Jeremiah ang 5 katotohanan tungkol sa Diyos na nag-refuel sa kanya sa gitna ng kanyang pagkapagod. Ang una, God's steadfast love. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, God's unfailing mercy. Ang hindi nauubos na habag ng Diyos. At ang pangatlo, God's great faithfulness. Ang dakilang katapatan ng Diyos. Pangapat, God is always kind. Ang Diyos ay laging mabuti. At ang panghuli, number 5, God is my real hope. Ang Diyos ang tunay kong pag-asa. Kapag overwhelming na ang buhay, huwag kang mag-focus sa problema mo. Huwag kang magpalamon sa despair. Sa halip, ibaling mo ang atensyon mo sa Diyos mismo. Maraming tao ang kumakain ng chocolate o matatamis kapag emotionally exhausted sila. Pero hindi talaga nito kayang magbigay ng totoong comfort. Pero pansinin mo ang acronym na ito, yung SUGAR, S-U-G-A-R. Makakatulong ito para maalala mo ang katotohanan tungkol sa Diyos kahit pagod ka na. Ito lang ang klase ng sugar na talagang makaka-refuel sa'yo. Hindi ito magbibigay ng sugar high. Hindi ka patatabain at hindi ka lalong madidepress. Itayo mo ang buhay mo sa mga katangian ng Diyos na ito at magiging handa ka sa kahit anong setback na dumating sa buhay mo. Think about this, my friend. How would you react if your city was destroyed and your people were forced to live like what Jeremiah experienced and what many still face today? Paano ka magre-react kung ang lungsod mo ay nawasak at napilitang umalis ang iyong mga tao o kababayan tulad ng naranasan ni Jeremiah at nararanasan pa rin ng marami ngayon? Pag-isipan mo yan.
Pangalawa, when you feel emotionally exhausted, which truth about God's character from today's devotion, yung sugar, has the biggest impact in your well-being at why? Kapag emotionally exhausted ka, alin sa mga katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos ang may pinakamalaking epekto sa iyo? Bakit? At panghuli, think about this. Next time you feel burned out, what are some ways you can remember to refocus on who God is? Sa susunod na mapagod ka ng sobra-sobra, ano ang mga paraan na pwede mong gawin para maibalik ang focus mo sa kung sino ang Diyos? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.